Hello guys, welcome back to my channel. Sa video ito ay bubuksan natin, mag-unbox po tayo ng ito po isang tools na galing sa China. Delivery from Shein. For the delivery takes 10 days only upon delivery. So I have no choice. Kaya sa Shein po ako bumili. So ito na po. Medyo mahirap tanggalin because buka ka yung ating tools. So once na makita po natin, ito po ay isang bootlace na crimper. Capacity po niya from 0.5 to 6 mm square. So medyo may kabigatan po ito. So ito po yung pagbukas. Once mag-crimp, ito po yung mechanism po niya. So once malak po ito lang po yung pag-open natin. Yun yung pong pang-open natin once na malak. So separate po natin to. At ito naman po yung aking biniling mga ferrule, bootlace ferrule for the wire. So ito po ay may siyam na sizes. So makikita nyo po dyan. So aking munang bubuksan at medyo may kahirapan po to sa pagbubukas dahil doon sa plastic. Hapit na hapit. So tinatry po natin buksan at medyo ayaw talaga. So medyo masikip, makunat yung ating plastic. So kuha muna tayo ng cutter para mabuksan po to. So dahan-dahanan natin para sa pagbubukas upang hindi magasgasan yung ating box. So kawawa naman yung box kung magagasgasan kabago-bago. So ito na po yung pagbubukas natin. So from Shein po to yung ferrule na to. So separate po siya, hindi po siya combo. Separate po nung binili po natin. So ito na para hindi na po tayo pabili ng isa-isa. Ito na po combo. Once na maubos ng mga ferrule, so papalitan po natin. So ito binubuksan po natin. So ito pong red color or gray color is 0.75, and then ito po ay 0.5 mm nasa wire. Ito yung red ay para sa 1.0 mm square na mga wire natin, at ito po ay for 1.5 mm, and then for the blue is 2.5 po yung wire. So itong gray naman po ay para sa 4 mm. So check with the blue. So, mas malaki po yung gray po natin. So it's for the 4 mm. And for the yellow is for the 6 mm na wire, and then for the red one is for the 10 mm square na wire. So hindi natin magagamit tong crimper natin dito sa 10 mm kasi sobrang laki. Up to 6 mm lang po itong crimper natin. So tingnan po natin, pasok na pasak po yung 6 mm itong yellow na ferrule, bootlace ferrule kung tawagin natin. So ano yung tawag natin dito sa ating mga ferrule? For me, it's a bootlace ferrule. Ewan ko lang po sa inyo kung ano yung tawag dito. So, let's try. So, tingnan po natin. It's a 1.5 mm square na wire. So, nakikita mo nyo naman po sa label. Ito yung 1.5. So, kuha muna tayo ng stripper para testingin natin to. So, ito po yung stripper ko para matesting yung crimper na to. So let me check. So, check natin. Pag ginamitan po, ito yung para sa 1.5. So pasok po yan. So habaan lang po natin yung pagkaka-crimp natin para hindi siya bitin doon sa ating bootlace ferrule once na maipasok po natin yung wire. So try ulit natin. Check. Sakto na po siya. So check po natin dito sa 1.5. Ito yung sinasabi ko 1.5 na bootlace ferrule. So check natin dito sa pula, which means it's 1.0 mm
So, medyo hindi po kasya. Huwag po nating pilitin. Mas na pinilit po natin, tingnan mo mangyayari sa ating kable. Nayuyupi. So, this is wrong. So, crimp ulit po tayo ng panibago. So, crimp natin para matesting po natin yung ating bagong crimper na tools kung sulit nga ba siya or hindi. So, shoot natin. Yung iba po ay tinitwist yung wire. So, dito hindi ko na po tinitwist. So, titingnan ko yung yung crimping ng ating kable. So, yun. Once na crimp po siya, you need to check kung sakto ba siya or hindi alangan, at saka hugutin po natin yan kasi hindi natin alam kung tama ba yung pagkakakrimp natin or magiging loose. So dyan po yung dahilan para uminit yung ating mga kable at saka joint yung termination. So yan lang po muna sa ngayon.